sumabog sa kanyang kamay ang dinamitay, nagsasayo pa rin sa kanyang isip ang mga lansa ni Don Cesar na hindi man lang natitigatig sa ampas ng mga daluyong. Ang ugong ng kanyang motor sa pandinig niya ay tila tugtuging nagbubuhat sa radyong nasa nagliliwanag na punduhan ni Napides. Ito ang kanyang lakas at pag-asa, ang mga lansa ni Don Cesar at ang punduhan ni Napides. Ang bagay na ito ang nagsilang sa kanyang pithiin. Hindi nawawaglit sa kanyang diwa, saglit man. Ang kanyang mithiin binuo ng mga lansa at ang punduhan ay lalo kinulayan ng mga pangyayaring lumiligid sa kanyang buhay. Katulad ng pangyayaring nakaraan. Magdiskargo ka muna sa punduhan, anak. Opo, inay. Magpapakarga po ako ng gasolina sa aking motor. Kung maaari, sana idagdag mo muna sa dati kong utang, ha, Pides? Tinignan lamang siya ni Fides ni hindi ito kumabong, ngunit sumulat sa talaan ng mga pautang. Ano ang magagawa natin kung di ka manghuli? Minalas ho ako. Baka sakaling swertehin ako mamayang gabi. Bukas ho'y tinitiyak kong makababayad na ako. Pagkakaroon ko na lang siya, hindi na gagamit pa ng maliit na bangka. Hindi na ako gagamit ng maliit na motor. Hindi na sasagilihan ng muntimang pangamba. Magnit-ngit man ang habagat, magnalit man ang sigwa sa laot. Hindi na pansamandali ang lalabas ako sa karagatan. Maaari ko nang marating ang inaabot ng lansya ni Don Cesar. Makakalabas na ako ng lingguhan. At pagbabalik ko'y daan-daang tiklis ng isda ang kanyang iahaho. Hindi na rin mangangamba ang aking ina kapag ako nakakababayad ng gasolina at langis kesa isa. At pagbabalik ko'y daan-daang tiklis ng isda kanyang iahaho. Hindi na rin mangangamba aking ina kapag hindi ako makababayad ng gasolina at langis kina Pides. Maitataas ko na rin ang aking mukha at matitigan ko na rin ang niningkit ng mga mata ni Pides. Makapagpapakarga na ako ng kung ilang litrong gasolina sa aking barko. Kung makakatabi ng aking barko, ang kay Don Cesar ay magkakaabutan ang lamang kami ng kanyang mga nangingisda. Balang araw, inang, ay bibili ako ng lansya. Hindi ka dapat mangarap ng gayon, anak. Masiya na tayo sa isang bangkang nakapagtatawid sa ating araw-araw. Magsasampat tayo ng maraming salapi, inang. Di na tayo kukulangin. Giginhawa ka na. Talagang bibili ako ng lansya, inang. Dapat pa rin na makontento na tayo sa isang bangka. Isang mahabang mga taon ang dumaan sa buhay na bilang mangingisda bago siya nakapag-ipon ng sapat sa rating ibinili ng motor. Di na ako ganong mahihirapan sa pagsagwan kapag ako'y napalalaot. Ito na ang simula, inang. Naiintindihan kita, anak. Basta huwag mo lang kalilimutan ang may kapal, anak. Nakabili na rin siya ng bagong bangkang pinaglipatan ng motor. Higit na nagulol ang kanyang mithiin nang maging dalawa ang mga lansa sa tabi ng punduhan. Narinig na nag-uusap ang mga mangingisda. Samantang ako hindi nagkaroon hanggang ngayon ng kahit isa man lang. Isang labas lang pala ng bagong lansya ni Don Cesar ay halos bawin na ang puhunan. At ang pakinabang sa isang labas kung siniswerte sa taon na ay nating kikitain. Oh, di natin kikitain. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang balitang nasagap sa umpukan. Kita mo na, inang. Biro mo yon, di ka nagagawa ng gawaing bahay. Napilitan siya gumamit ng dinamita. Hindi siya nilayuan ang pagkakayamot nitong nagdaang 3 araw. Malas! Malas na malas! Uy, bawal yan!